So meron din isang question na tinanong niya naman sa akin kung doon na ba magpapasputum or magpapasa pagdadala pa ba ng mga kasi ka dito sa mga private clinics pinaghahanda ka na ng sputum, yung plema mo, etc. Doon hindi ako sure or feeling ko siguro update nga tayo mga kabutcher. Bali sa video na to share ko sa inyo yung konting parang mga comments and reaction dun sa topic natin dun about sa lungs, kung makakapag-abroad ba o hindi. So actually meron ako isang naging tanong dun. So ang tanong niya sa akin is kung may bayad ba ang pagpunta sa lung center. Sabi ko, syempre may bayad yun kasi Lung Center of the Philippines, syempre may services yun. So may bayad yun, kapatid. So meron din isang question na tinanong niya naman sa akin kung doon na ba magpapasputum or magpapasa pagdadala pa ba ng mga kasi ka dito sa mga private clinics pinaghahanda ka na ng sputum, yung plema mo, etc. Doon hindi ako sure or feeling ko siguro ganun din kasi yun dalawang araw kasi yun 1 day sa kasi 2 days yun yung hinihingi. Kasi same process din, doon ka na mismo tutura or doon mo na malalaman kasi actually hindi pa ako tama kasi hindi ko talaga sure bali kasi ang ginawa ko dito pa lang ako nag-try sa local. So sa mga private clinics kasi ang pinapasok ko pa lang naman is yung sa local. Tapos meron ako sa radiologist na napagtanungan patungkol sa sample. So doon niya ako ni-repair. Kasi syempre naniwala ko kasi doktor yun. Pero maganda yung tanong mo na kung magpapasa pa. Siguro feeling ko magpapasa ka doon, sasabihan din sa'yo doon sa lung center. Same din sa mga private. Kasi unang araw sa umaga, duramo. Tapos may time yung dalawang ibibigay mo. Tapos sabay sa second day, magbibigay ka ulit sa ganitong oras at time. Tapos yun na. Process na. Same procedure, same process din yun, feeling ko. So, doon mo na yun malalaman kung pupunta ka sa lung center of the Philippines. Kung gano'n ang process ng pagpasa ng sputum. And meron din isang third question kung bakit Lung Center of the Philippines. Siyempre, Lung Center of the Philippines yun. Kumbaga yun yung parang main Lung Center Institute dito sa atin sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kung ano yung release ng proof of legitimacy, proof of certificate of medical certificate, siyempre, legit yun. So, that's why yun ang hinahanap mostly ng mga agencies sa Western. Pero, yun nga, di ba, sabi ko nga sa mga previous vlogs, kung pagdating sa Middle East, medyo mahirap. Like for example sa Dubai, Kuwait, mga ganun, sa Emirates. Kasi nga, bakit siya naging mahigpit? Kasi nga, number one requirements doon kasi yung magkakaroon ka na ng parang IDs or permanent residency nila doon. Kumbaga, yun yung number one nilang magiging requirement. So, pagdating mo pa doon, isa pa, pagdating mo pa doon, di ba, nakapasa ka dito. May mga etc. ka ipinasa, clear ka. Pagdating mo doon on the spot, ititest ka rin ulit nila. So, hindi ka talaga basta-basta makakalusot at makakapandaya kasi nga, ganun sila kahigpit pagdating sa lungs. Kaya, hindi tayo basta-basta magte-take risk na yung mga peke-peke kasi ikaw rin ang mahihirapan. Pagdating mo doon, tiyak, pauuwiin ka lang din ng mga employer mo or nung tatanggap sa'yo doon sa agency. So huwag nyo nang itry na mameke kung ang pupuntahan yung lugar is Middle East. So pagdating naman sa may mga Western countries, yun talagang mako-consider yun kasi sa ibang bansa, sa Canada or sa US, hindi nila tinitingnan yung edad. Basta as long as you are capable to work or to live everything or kaya mong mag-isip, kaya mong mag-analyze, kaya mong mag-execute ng trabaho at physically fit ka,
pwede ka magtrabaho. Wala silang ano sila doon, hindi sila tumatanggap ng mga exemptions. So ganun sila doon. So ganun din kasimple yung pagdating sa lungs. So makakapag-abroad tayo. So yun nga, base doon sa mga questions, pagka may mga problema sa lungs, yung mga plaque fibrosis, dito pa lang sa Pilipinas, ayusin na natin yung mga documents. Better, you have to check for ng inyong condition. Then, syempre, stay healthy. And huwag tayo masyadong magpapadala dun sa mga sinasabi ng mga gatas-gatas kasi hindi naman nakukuha yun sa gatas. Imagine, papasok mo yung liquid sa gatas mo, sa throat mo, diretso yun saan? Sa stomach. Hindi naman diretso yun sa lungs mo. So pag pumiretso pa yun sa lungs mo, yun naman yung magkakos na parang ma-suffocate ka, mamamatay ka. So I discourage yung sinasabi nilang gatas-gatas. So proper sleep, healthy diet, healthy lifestyle, tigil sa bisyo o minimize the bisyo. So ayun, then check up, tapos ayun, para sure tayo dun sa mga nag-aspire na makapag-abroad, hindi magkakaroon ng aberya. So I hope na meron tayong konting linaw patungkol sa lungs, sa certificate. So makakapag-abroad, alamin nyo lang yung mga countries na medyo may mga restriction. So kung may mga restriction countries na pupuntahan nyo, make sure dito pa lang clear ka, kasi pagdating mo doon, i-check ka rin. So masasayang lang din yung pagod at effort mo at pera. So malaking mawawala. So I hope enjoy nyo yung video. Please do like, share ng ating nasa end screen. Panoorin natin yung mga video na isa topic natin, and then I hope to see you soon. At sa my previous vlog ay pupunta ako ng Kalawis. So nandito sa pupunta ako ng Kalawis, mag-share tayo ng konting blessings. May mga kakolab tayong mga YouTubers, sila board. And I hope na maging successful yung blessings na iabot namin sa isang tribo, sa isang lugar dito sa Antipolo. So, up to see you guys and support my channel. Please do like and share. Bye!